Ate, gising na. May pasok ka pa. Ang unang narinig ni Joanna nang magising siya. Kaya tinignan nito ang orasan sa tabi ng kama niya at nang makita niya ito ay nilipat naman agad nito ang tingin sa larawan na katabi nito. Si Joanna ay isang high schooler. Isang dalagita na may mahabang tuwid na buhok, payat na pangangatawan at kapansin-pansin din ang mga mata nito na animoy, lagi na lang nakatulala at walang kaimo-emosyon. Si Joanna ay tumayo sa kanyang kama. Ilang segundo lamang ang lumipas mula sa pagkakagising nito. Ginawa nito ang kanyang nakasanayan na gawain pagkagising. Nagunat, isinuot ang magkabilang tsinelas at nagsimula maglakad papunta sa banyo ng kanyang kwarto. Habang nasa banyo si Joanna ay umupo ito sa inodoro para umihi, tulad ng kanyang nakasanayan na gawain tuwing umaga. Pagkatapos magparaos, ay pumunta naman ito sa paliguan para simulan nitong tagtagin ang kanyang damit. Pagkatagtag ng kanyang damit ay napansin nito ang isang lalaki na nakatalikod at nakaharap sa gilid ng sulok ng banyo. Wala itong paa. Ito ay lumulutang lang at kapuna-puna ang mga dugong tumutulo mula sa bunbunan ng lalaki. Nagulat si Joanna pero pinigilan niya ang sarili niya na gumawa ng ingay at magpakita ng emosyon. Pinigilan nito ang mga mata niya na manlaki sa takot at bagkos pinapungay pa niya ito para hindi magpakita ng emosyon. Si Joanna ay may natatagong talento. Nakakakita ito ng mga espiritu. Simula sa mga espiritong ligaw na humihingi ng katarungan hanggang sa mga masasamang engkanto na ang hangarin ay magpalaganap ng kasamaan. Simula pa ng bata ito ay nakakakita na siya ng mga espiritu, pero pinayuhan ito ng kanyang lolo na wag itong mga pansinin. Dahil sa kadahilanan na kung papansinin niya ang mga ito ay hindi na siya magkakaroon ng normal na buhay at hindi ito titigilan ng mga espiritu na gustong humingi ng tulong, kaya ito naman ay sinunod niya. Kaya nakasanayan na ni Joanna ang makakita ng mga espiritu, pero kahit ito ay nakasanayan na niya, ay minsan nabibigla pa din ito sa mga nakikita niyang mga taong kulang-kulang ang mga parte at mga balubaluktot na katawan. Habang naliligo na si Joanna ay napansin nito sa gilid ng kanyang mga mata na unti-unting humaharap sa kanyang lalaking duguan na walang paa na nasa gilid ng kanyang banyo. Nang nakaharap na ito ay nakita nito ang mukha ng lalaki. Wala itong balat. Animoy, ito ay tinalupan. Takot na takot si Joanna pero pinipigilan pa din itong magpakita ng emosyon. Ang mga mata ni Joanna ay mapupungay pa din at hindi mo mapapansin na natatakot. Binilisan ni Joanna ang paliligo para makaalis na ito sa banyo. Napapikit si Joanna dahil napasukan ng tubig ang mata niya. Nang buksan niya ito, ay nagulat siya nang makita niya ang lalaki ay nasa harapan na ng mukha niya. Nagulat si Joanna pero hindi pa rin ito nagpakita ng emosyon. Bago pa ito makasigaw ay napigilan nito ang sarili niya. Buti na lang ay nasa paliguan si Joanna dahil kahit nakasanayan na nitong kontrolin ang emosyon niya ay hindi naman ito napigilang mapaihi sa takot. Nanginginig si Joanna pero ginagawa pa din ito lahat ng kanyang makakaya para pigilan ang sarili magpakita ng emosyon. Mas binilisan pa ni Joanna maligo kahit pa nasa harap nito ang lalaking talop ang muka at walang mga paa. Biglang nagsalita ang lalaki. "Nakikita mo ba ako?" Lalong tinindigan ng balahibo si Joanna. Kaya lalo pa itong nagmabilis. Sumigaw na lang si Joanna ng, Late na ako, kailangan ko na magmabilis. para siguro hindi ito mapansin ng espiritu. Agara lumabas si Joanna sa banyo kahit pa hindi pa ito nakakapagpatuyo ng maayos at naiwan naman ang espiritu ng lalaki doon. Habang papalabas si Joanna ay nakatingin pa din ito sa kanya. Nakapagbihis na si Joanna ng kanyang uniforme kaya bumaba na si Joanna sa kanyang kwarto patungo sa kusina para kumain. Natakot man sa nakita niya kanina, ngayon ay parang wala na lang nangyari dahil nakasanayan niya na iyon. Pagpasok ni Joanna sa kusina, nakita nito ang kanyang ina
ama at ang nakakabatang kapatid na nakaupo sa lamesa. "Nak, kumain ka na bago ka pumasok." Yaya ng kanyang ama. Oo nga, halika Joanna, sabayan mo na kami. Pagsang-ayon ng nanay nito sa ama ni Joanna. Ate, susunduin mo ba ako mamaya? Tanong ng bunsong kapatid ni Joanna. Hindi kumibo si Joanna. Nakatayo lang ito sa pintuan ng kusina. Nakatingin sa mag-anak gamit ang kanyang mapupungay na mata habang hawak-hawak ang bag nito sa balikat. Busog pa ako, sa school na lang ako kakain. Wika ni Joanna habang naglalakad papalayo sa kusina. Nagtingin na naman ang mag-asawa at mapapansin mo ang lungkot ng mga ito sa kanilang mga mata. Ate, hintayin kita mamaya sa school ko ha? Pahabol na sigaw ng bunso nitong kapatid bago pa makalabas ng bahay si Joanna. Pero hindi niya ito pinansin. Nakatayo lang si Joanna sa labas ng kanilang bahay, nakatulala sa malayo at parang napakalalim ng iniisip nang biglang may humarang sa tinitignan nito. Dito na sundo niyang tricycle. "Joanna, pasensya ka na ha. Medyo nalate ako." Wika ng tricycle driver kay Joanna. Hindi, okay lang po. Sagot ni Joanna. Nagsimula na maglakad si Joanna papunta sa angkasan na nasa likod ng driver dahil doon ito gustong umupo tulad ng kanyang nakasanayan. Natigilan bigla si Joanna. Nakita nito ay isang espiritu ng isang maputing babae na may mahabang buhok. Sobrang higpit ng pagkakayakap ng babae sa driver ng tricycle pero hindi makita ni Joanna ang mukha ng babae dahil nakayukyuk ito at natatakpan pa ang mukha nito ng buhok. Natigilan si Joanna, bumalik sa pagkapungay ang mga mata nito para hindi magpakita ng emosyon at sabay sabi na, Doon po muna ako sa loob uupo, nasa manglasa ko eh. At naglakad na si Joanna papunta sa sidecar ng tricycle. Nakaupo lang si Joanna sa labas ng tricycle at pinipilit hindi tumingin sa espiritu ng babaeng nakayakap sa driver. Nakatulala lang ito at pinagmamasdan ng mga nadadaanan nito gamit ang mga mapupungay nitong mata. Habang nakatingin ito sa labas ay hindi din naman mapigilan ni Joanna ang kanyang kuryosidad kung sino ba yung babaeng angkas. Kaya sinubukan niyang lumakaw ng tingin sa refleksyon ng makintab na parte ng tricycle. Pagtingin nito ay nakita niyang nakatingin din sa kanya ito gamit ang mga nanlilisig at mapupulang mga mata habang nakayakap pa din sa driver. Kilala ni Joanna yung babae. Ito ay ang asawa ng kanyang service. Imbis na takot ang maramdaman ay nalungkot si Joanna dahil napakabait ng babaeng iyon. Bata pa lang siya ay kilala na nito yon. Siguro ay kamamatay lang ng babae at hindi pa din nakakatawid sa kabilang buhay. Habang nakatingin si Joanna sa refleksyon ng babae ay napansin nito ang bakas ng tali na nasa leeg nito. Naramdaman ni Joanna ang lungkot na unti-unting bumabalot sa kanya pero pinigilan niya ito. Kahit na naluluha ay pinilit na lang nitong ibalik sa pagkapungay ang kanyang mga mata at huwag magpakita ng emosyon. Naisip ni Joanna na siguro sobra-sobra din ang nararamdaman lungkot ng driver ng tricycle. Kahit pa kamamatay lang ng kanyang asawa, nagtatrabaho na agad ito at makikita mo na hindi nito pinapakita ang pagkalungkot. Sa mga gantong oras, naiisip ni Joanna na gamitin ang kanyang talento na makakita ng mga multo para tulungan mapatahimik ang mga namatay at mga naiwan. Pero kung gagawin niya ito, ay siguradong hindi ito titigilan ng mga iba pang espiritu na humingi ng tulong. Kaya kahit sobrang bigat sa loob niya, ay mas binabuti na lang ni Joanna gawin ang kanyang nakasanayan. Huminga ng malalim, ipungay ang kanyang mga mata at huwag magpakita ng kahit anong emosyon. Tumigil ang sinasakyan ni Joanna sa tapat ng gate ng eskwelahan nito. Pagkatigil ay bumaba na ito, lumapit sa driver, nagbayad at sabay sabi na, Kuya, sabihin mo naman kay ate pagpahingahin ka. Mukhang pagod na pagod ka na eh. Baka mamaya magkasakit ka niyan, mapano ka pa. Nagulat ang driver sa sinabi ni Joanna. Pero imbis na sabihin ng driver na patay na ang kanyang asawa, sinabi na lang nito kay Joanna nang nakangiti na, Ikaw talaga oh, kung ano-ano pinagsasabi mo. Hayaan mo, sasabihin ko sa kanya yun. Medyo mabigat nga ang pakiramdam ko ng mga nagdaang araw eh.
Pabiro at nakangiting sabi ng driver. Inabot ni Joanna ang pera sa driver at naglakad na ito papunta sa kanya silid paaralan. Habang naglalakad si Joanna ay may narinig itong tumawag sa pangalan niya. Agad naman niya itong nilingon at nakita nito ang kanyang kaibigan na nakangiting papalapit sa kanya. Nakasanayan na ni Joanna na maglakad kasabay ang kaibigan niyang iyon papunta sa kanyang silid paaralan. Kahit pa may kadaldalan ng kaibigan niyang iyon, ay gustong gusto pa din niya ito kasama dahil nawawala ang isip niya sa mga nakikita nitong hindi magaganda. Mabibilang lang sa isang kamay ang mga kaibigan ni Joanna dahil nga hindi ito nagpapakita ng emosyon. Ito ay hirap makagawa ng koneksyon sa mga iba pang kasing edad nito. Minsan pa nga ay natatawag itong weirdo dahil kahit kailan ay hindi nila ito nakitang tumawa o ngumiti. Hindi din naman ginusto ni Joanna na siya ay pag-isipan ng hindi maganda ng mga kanyang kasama sa eskwelahan. Kaya nga lang, talagang hindi nito maiwasan na magmukhang suplada dahil nakasanayan na niya ito. Habang naglalakad si Joanna at ang kanyang kaibigan na walang tigil sa pagkukwento, ay nabanggit ng kanyang kaibigan ang dahilan kaya kinansela ang eskwelahan nila noong isang linggo. Kinansela ito dahil meron daw nakitang bangkay ng isang babaeng ginahasa at sa tabi nito ay ang lalaking gumawa nito sa babae. Nagulat si Joanna sa kanyang narinig at kinilabutan dahil akala mo'y sinadya ng kapalaran na bigla din itong narinig ang isang boses ng babae na humihingi ng tulong. Ito ay bago sa kanya dahil kahit madaming espiritu na gumagala sa eskwelahan nila na iyon, ito ang unang beses na narinig niya yon. Sinubukan ni Joanna na hindi pansinin ang boses na tumatawag pero nagulat ito nang bigla na lang sumulpot sa may kanto ng pasilyo na kanilang nilalakaran ang babae na humihingi ng tulong. Isang babae na balubaluktot ang katawan, duguan at kada galaw nito ay maririnig mo ang mga naglalagutukang mga buto. Sinubukan ni Joanna na hindi ito pansinin kaya tulad ng kanyang nakasanayan, pinapungay nito ang kanyang mga mata at sinubukan na hindi magpakita ng emosyon. Pero ang babaeng duguan ay animoy papalapit pa din ang papalapit sa kanila. Takot na nito si Joanna pero hindi nito pinapakita. Ilang hakbang na lang ay matutunto na nila ang kinatatayuan ng babae. Biglang may lumabas na isang lalaki. Lalaking naguhuramentado at may hawak na itak. Duguan din ito at nagsisisigaw. Tinatagaan nito lahat ng mga kasalubong nitong mga tao. Pero tumatagos lang ang itak. Mas lalo pang kinilabutan si Joanna. Pero wala pa din itong magawa kundi itago ang kanyang emosyon. Nilapitan ng lalaking may itak ang babaeng gumagapang at humihingi ng saklolo. Hinila ang buhok nito at sabay kinaladkad habang ito ay naglalakad at nagwawala. Patuloy pa din itong tinataga ang mga nakakasalubong ng mga tao. Nang malapit na ang lalaki sa kinatatayuan ni Joanna, hinanda ni Joanna ang sarili niya na hindi mabigla sa pagtaga sa kanya ng lalaking may itak. Upang mapigilan na maipakita nito sa espiritong iyon na siya ay natatakot sa pagtaga nito, iniikom ni Joanna ang kanyang kamay at pinisil ito ng mahigpit hanggang masugatan nito at magdugo. Umepekto naman ito dahil na nakalapit na ang espiritong galit sa kanya ay tinaga siya nito at hindi ito nagulat. Dahil naagaw ng sakit na nararamdaman niya sa kanyang kamay ang takot na naramdaman nito sa lalaki. Pagkahataw sa kanya ng lalaking iyon ay nilagpasan lang siya. At pagkalagpas nito, hindi na napigilan ni Joanna na manginig ang kanyang buong katawan. Napansin naman nito ng kanyang kaibigan at tinanong siya kung anong nangyari sa kanya. Sinagot naman ni Joanna ang kanyang kaibigan at sinabing, Wala, nilamigan lang ako. Sinabi ito ni Joanna nang may mapupungay na mata at animoy walang emosyon. Nakauwi na si Joanna ng 9:00 ng gabi. Nalate ito ng uwi dahil pumunta pa ito sa bahay ng kanyang kaibigan upang gumawa ng mga proyekto nila sa eskwelahan. Pumasok ito sa bahay nila at sinalubong agad ito ng kanyang nanay at sinabihan na kumain na. Papasok na si Joanna sa kusina para kumain kasabay ang kanyang nanay nang makita nito na nakaupo na sa lamesa ang kanyang ama at ang kapatid nitong bunso. Ate, hindi mo na naman ako sinundo. Sambit ng kapatid niya. Natigilan si Joanna
at pumungay ang kanyang mga mata at sabay sabing Busog pa ako. Hindi na ako kakain. at tumalikod na ito para umakyat sa kanyang kwarto nang biglang hinawakan ng kanyang ina ang kamay nito. Napatingin naman si Joanna sa mata ng kanyang ina at kapansin-pansin na ang mga mata nito ay may lungkot. Hinila lang uli ni Joanna ang kamay nito at nagpatuloy na naglakad paakyat ng kanyang kwarto. Bago ito humiga sa kama ay ginawa nito ang kanyang mga nakasanayan. Naghilamos, nagsipilyo at nagpalit ng damit pang tulog. Habang nakahiga sa kama si Joanna ay naisip uli nito ang mga kakaibang karanasan niya noong araw na iyon. At sa isip nito, ngayon lang siya matatakot sa mga iyon dahil ito ay makakasanayan din niya tulad ng mga ibang bagay na kakaibang nangyayari sa kanya. Mag-aalas 12 na ng gabi pero gising pa din si Joanna. Nakapikit man ang kanyang mga mata, gising pa din ang diwa nito. Naramdaman ni Joanna na unti-unti nagbukas ang pinto ng kanyang kwarto at pagbukas nito ay pumasok ang kanyang bunsong kapatid. Ate, hindi mo na naman ako sinundo. Bakit hindi mo na naman ako sinundo? Ang tagal ko naghintay doon. Kasi sabi mo, susunduin mo ako. Umiiyak na sabi ng kanyang kapatid. Ate, ang tagal mo kasing dumating. Kaya sumama na lang ako dun sa lalaki. Sabi niya kasi, siya na lang daw maghahatid sa akin. Mas lumalakas pa ang iyak ng kapatid nito habang nagsasalita. Ate, hindi niya ako hinatid sa bahay. Sa ibang lugar niya ako dinala. Ate, takot na takot ako. Kasi hindi ko alam kung nasaan lugar ako nun. Dinala niya ako sa madilim na lugar. Unti-unting napalitan ng galit ang iyak ng kanyang kapatid. Ate, kasalanan mo ito lahat. Namatay ako gawa mo. Kung sinundo mo lang ako ng araw na yun, di sana buhay pa ako. Kasalanan mo to. Ayoko pang mamatay. Sana ikaw na lang namatay. Ayoko pang mamatay. Gusto ko pang makipaglaro sa mga kaibigan ko. Gusto ko pang matupad lahat ng pangarap ko. Kasalanan mo to lahat. Habang nangyayari lahat ng ito, si Joanna ay nakapikit pa din at pilit hindi pinapansin ang pag-iyak ng kanyang kapatid na namatay. Kahit pagustuhin nito na humingi ng patawad ay hindi nito magawa. Mag-aalas 3 na ng madaling araw nang tumigil ang kanyang kapatid sa kakasigaw. Nagkalma na ito at naramdaman ni Joanna na lumabas na ito sa kanyang kwarto. Unti-unti dinilat ni Joanna ang mga mata niya. Habang nakahiga ng patagilid ay tumingin ito sa litrato ng kanyang kapatid na katabi ng orasan nito. Ito ang unang beses na nagpakita si Joanna ng emosyon ng araw na iyon. Unti-unti pumatak ang luha sa mapupungay niyang mga mata. Sinisisi nito ang sarili niya sa pagkamatay ng kanyang kapatid. Dahil nung araw na dapat susunduin niya ito, ay nasangkot siya sa isang aksidente. Siya ay nabunggo ng isang jeep at dinala si Joanna sa ospital. At habang nasa ospital ito, ang bunso naman nitong kapatid ay kinuha ng isang lalaking may masamang intensyon at pinatay ito. Kahit pa gustong-gustong humingi na ni Joanna ng kapatawaran sa kanyang kapatid at yakapin ito, hindi nito magawa dahil sa bilin ng kanyang lolo. 2 taon nang patay ang kanyang kapatid at sa 2 taon na yon, gabi-gabi ito nangyayari. Gabi-gabi itong sinisisi ng kanyang bunsong kapatid. At kahit pa matagal na ito nangyayari, ito ang kaisa-isahang bagay na sigurado akong hindi makakasanayan ni Joanna.